Magandang araw sa ating lahat. Sa videong ito ay ating tunghayan ang taong nag-viral dahil mayroon daw siyang hindi pangkaraniwang naranasan. Ayon sa kanya, may pilit daw na bumubulong sa kanyang isipan na nagsasabi sa kanya na dapat niya daw itong sabihin sa mga tao. Ito daw ay mensahe ng Diyos sa nalalapit na niyang pagbabalik. Just got done praying for some individuals, and as I was praying, ayon sa kanya, sa buong buhay niya, ngayon pa lang niya daw ito naranasan. Sinubukan niya daw itong isulat at ngayon ay maririnig natin sa videong ito. It says, "My bride, I know you have been patiently waiting on my arrival. Your time here on earth is coming to an end. Soon we will be joined before the Father, whose name is above all names, who has been performing miracles and signs in the night skies that no one seems to pay attention to." Ang tinutukoy niya ditong salitang bride ay mga taong naghihintay at naghahanda ng sumalubong sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ang mga bride na ito ay matiyaga at nasasabik ng dumating ang Panginoon sa kanyang pag-arrival daw dito sa ating planetang Earth. Ang oras daw dito ng mga bride ng Panginoon ay hindi na magtatagal. Maghintay na lang daw sila ng kaunting panahon ay makakapiling na nila ang Ama na nasa langit. Ang Diyos daw na ito ay nagbibigay na ng mga signs sa himpapawid at kalupaan na malapit na ang pagbawakas ng sanlibutang ito. Ngunit kakaunti pa din daw ang nagwawalang halaga dito. Maging sa mga mensahero na ginagamit ng Diyos upang ipaalam sa mga tao na iwasan na daw ang pagkakasala o paggawa ng masama dahil malapit nang wakasan ang masamang sanlibutang ating ginagalawan ngayon, ngunit marami pa ring nagpapawalang halaga daw dito. Sa aba daw doon sa mga taong ayaw mag-pay attention sa salita ng Diyos sa malapit na niyang pagbabalik. Sa aba daw ng mga taong hindi pa handa ang kanilang ilawan, na ibig sabihin ay naghahawak sa katotohanan ng salita ng Panginoon na hindi pa rin nila isinasabuhay. The one who sends the prophets and the servants to give message of repentance and destruction that no one seems to pay attention to. Oh, woe to you who do not pay attention. Oh, woe to you who doesn't have their lamps ready. There is such ignorance among the church, you fighting and refuting each other about dates and times. Can't you tell when the sun is going down? Can't you smell the rain before it comes? Can't you see all the signs that are in front of you? What more do you want from me? Marami pa daw ignorante sa bawat simbahan na pinagtatalunan pa at pinaglalabanan pa rin na matagal pa daw dumating ang Panginoong Hesukristo at kinakalaban pa nila ang mga mensahero ng Panginoon para sila ay maghanda sa malapit na pagbabalik ni Kristo. Ayaw pang sabihin ng karamihan sa simbahan na napakalapit nang bumalik ang Panginoon at ito'y ipinagkakait pa nila. Halos ipakita na daw ng Diyos ang napakaraming signs ng pagtatapos ng ating mundo, ay halos karamihan pa din daw sa mga tao ay nagwawalang bahala dito. Ano pa daw ba ang dapat pang sapat pang ipakita ng Panginoon? Darating daw ang panahon na wala nang manunuligsa sa mga mensahero ng Panginoon tulad ng pagtulong at pagliligtas ng Panginoon sa kanyang mga tagasunod. Noong panahon na sila pa ay nasa kuko ng mga Egyptians na nagpakita din ng mga signs ang Diyos doon upang puksain ang mga manunuligsa ng Panginoon. At ito ay patotoo na mayroong tunay at buhay na iisang Diyos. May bride, sabi dito, magtiis na lang daw ng kaunting panahon pa at maghanda lang patuloy. Nothing is ever good enough. Soon, my bride, there will be no more mockery towards you. As my Father who rescued
the Israelites from oppression and slavery from the Egyptians, and perform many miracles before their own eyes, soon you too will see the same wonders of the Father, who sends me as proof to the world that there is a God, the one true God. Marami daw taong nag-aakalang darating na ang Panginoon dito sa ating mundo at akala daw nila na silang lahat daw ay ililigtas ng Panginoon. Matthew chapter 7 verse 23 hanggang 24. At kung magkagayoy ipahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. My bride, you will suffer just a little bit more, so just prepare. But know again that I am coming. There will be speculation worldwide when my bride is taken from earth, that it was from another source other than me. Those who are left behind will know this is not to be true, and many will lose faith for being left behind, but many will also rise from isolation and begin to spread the one truth. Sinasabi din daw sa bidyong ito na meron daw darating dito sa ating mundo na mauunang huwad na Kristo at marami daw ang madadaya nito dahil sasabihin daw ng huwad na Kristong ito na hindi na daw totoo ang sinasabi ng mga mensahero ng tunay na Diyos at marami daw ang madadaya at tatalikod sa kanilang pinaniniwala ang tunay na salita ng Diyos. More than before, the whole world at this time will hear the gospel, the true living word of my Father, who I sit down at his right hand. Destruction is coming. Many fools will believe that peace has begun, because the veil has been tightly pulled over their eyes by the evil one. And so it begins. Have your lamps ready. Ngunit mayroon pa ding daw mga taong maninindigan at manghahawak pa rin ng tunay na salita ng Diyos at hindi ito ipagpapalit. Sa halip ay ipahayag pa din daw sa mga tao ang tunay na salita ng Diyos. Ang kawakasan daw ay nalalapit na. Marami daw mga mangmangpa na tao ay naniniwala na magkakaroon pa daw ng peace at pagkakaisa sa buong sanlibutan. Ngunit ito ay kagagawan daw ng mga evil na mga tao. At kapag nangyari ang kapayapaan at pagkakaisa sa ating sanlibutan, ay darating na rin ang biglang pagkawasak ng ating mundo. Ang ating ilawan daw ay patuloy nating pagningasin ng mga naghihintay na brides sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. 1 Thessalonians chapter 5 verse 3. Pagka sinasabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayoy darating sa kanila ang biglang pagkawasak, na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao, at sila'y hindi mga katatanan sa anumang paraan. Ang impormasyong ito ay ibinigay ng Diyos sa atin kung paanong kahit noon pa sa mga pangyayari sa Biblia na may mga taong kinakasangkapan ang Panginoon para ipahayag ang kanyang mensahe dahil sa kanyang habag sa atin upang ating itong maalaman at mapaghandaan.